Ako po ay nakikisama sa inyong lahat sa pagbati natin sa dating Pangulo ng ating bansa, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa pagsapit ng kanyang ika-80 kaarawan ng pagsilang. Ang totoo po, hindi ko alam kung ako po ay naliligayahan o nalulungkot sapagkat bagamat ang pagsilang po ay dapat po nating sineselebrate. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na nasa malayong bansa, na sapilitang dinukot at inilipad sa isang lugar na napakalayo sa atin. Hindi ko po alam kung paano natin i-celebrate ng maligaya ang kanyang kaarawan. Ang masasabi ko lamang po sa ating Pangulo, sana'y lalo siyang maging matatag. Alam ko po siya'y matatag. Wala pong problema doon. I do not doubt his tenacity and endurance as a leader. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanyang kalusugan sapagkat alam nating may edad na siya at naggagamot po siya. Hindi naman po masyadong mabuti ang kanyang kalusugan. Yun lamang po ang aking inaalala. Ngunit sa kanya, bilang isang leader, alam kong matatag siya. Alam kong alam niya ang kalagayan ng ating bansa. He is prepared to suffer. Sa kanya po ay palagay ko kahit buhay niya itataya niya, alang-alang sa kanyang bansa. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin, Mayor, Mr. President. You are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspire a brave, independent, and sovereign nation. Sa atin pong mga kababayan, huwag po kayong mawawalan ng loob. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our decency, our patriotism, and our true sense of nationhood. Let us bring back our qualities that define us and prove as to who we are as a people. Let us be resilient. Let us be steadfast. Let us be patient towards our march to normalcy, transparency, and integrity. Let us bring back our President no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.